si Oliver Lisban. Panibagong araw, panibagong content na naman ang ating matutunghayan. Ang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na kung saan nagbibilangan ng mga iba't ibang karanasan, pangkat at status sa buhay. Ngunit sa lipunan ay mararanasan lahat ng mga isyong panito, kagaya ng kahirapan at iba pang aspeto sa ating buhay. Ngayon ay matutunghayan namin ang isang babae na napunta sa Tagum City upang mabuhay. Kaya, huwag na matutupi pa, tara-tara ka. Okay, let's go! Sa aking paglalakad-lakad, nakita ko si ate sa isang tabi ng hagdanan kasama ang kanyang munting anak na nakahiga sa pinagtatagpi-tagping karton. Dala ang kanilang bag na may laman ng kanilang damit at pagkain. Ito ay naging hudyat para sa akin upang pukawin ang aking atensyon at interviewin siya. Hello, te, bayong bunta. So, ako daw si Oliver Lisban, te, na eskwela ko kami sa UM. So, pwede mag-interview sa inyo, te? So, pwede magpaila-ila, te? Ako pangalan, si Letlet sa hindi. Kuyo, pwede ko sa nila ma. Kaya ako ang sitwasyon sa atong babangan. Ako pa na ibao sa diktuan. Akila ko diha sa nag-iubuya na pwede nga murag asak ba. Kasi nag-ilisang ko, mo lang adlaw na ano dito sa mo, dihanin diri ba. Pagkahat na po, mula na po mo dito. Sila mo na ako ang ito. Pila din mo ako mga anak para Ako na bumayo, babae na natin. Dito naman sila. Kulit ako ang mama. Ako mama na dito nag-gagawin. So, kung sa mali mo ginabuhat ka rin, para mapataon. Pwede ko nga ang sila. Kaya ang dili. Balot ko niya. Balot ko. Gamay rin ang kaayo. Siguro ang mamahal ko kayo. Kaya naman. Importante ang bata lang na. Pinati ka na, kasi plano mo pa rin. Kaya balik pa ba kayo sa mga lugar? Kung balik kami dito daw, mga nilain ka po yan, mga kinamahal na kung kaayo yan. Kasi kung anong kung hindi yan, ikusinig ko sa ang kailangan ba na, isip ko kayo gilim din yung bayad ko. Ang suga o tugi, isip ko kayo, masabot mo, yung panahon ka rin ba, mahal bayad ka na ako. Gabi kay dili sa mga bulute. Hindi ko kayo matulog ko kami, kaya ang mga bata. So asa mo mo ano matulog niya. Ulit ko yan sa boarding house, isa na kita buwan makailang ko. Kasi yun ang pinababayan. So nakay ba na kabante? Mula na 25 years na po dyan. Ako lalaya na kayo. So kamusta man ka kabante kung anak? Okay naman. So okay ra po sa inyo ate ani yung sitwasyon. Okay naman siya. Wala kang din nilang imo. Ganito na laban lang siya. Tayo. Kasi laban lang siya. Basta na ayaw ang ginoo mag-angko. Di pa permi. Papa. Stay. Basta kung sa ulit ang kuwan. Ako din din lang ito. Ako mag-ingari ka lang. So kanang thank you kayo diha kahit sa mag-highlight sa pag-share sa inyong istorya karon na nakakatawa sa Tagum City. And akong advice lang na kanang untang so inganin nyo ang sitwasyon gamot ta para ano sa pagkabuhi alam ko sa mga struggle sa pagkabuhi padayon na Julia ha. Salamat kay Ting. Wala sa kayo doon. Salamat ginoo. Sa aking pag-interview, nalaman ko na si Ate Letlet ay isang residente sa Masara. Siya ay sa pilitang nakapunta sa ibang lugar upang mamuhay dahil sa problema na sila ay nasalanta ng baha. Ikinuwento niya ang hirap at lungkot ng sila ay nabaan. Pinilit niyang magdesisyon ng mga limos sa lansangan upang sila ay may makain ng kanyang anak.
Si ate ay nagpapatunay na gaano man kahirap ang buhay, gaano man kabigat na kanilang pinagdadaanan, ang suliranin ng kanilang buhay ay magpapatuloy at dadaloy sa tuktok ng bundok.